course. Kaya nga, sa mga nangyayari ngayon, no, sa Diyos po lang tayo magtiwala. Ulitin ko po, pwedeng ang Diyos ang mayroong kapasyahan. Bakit nangyayari sa Pilipinas ang ganito? Bakit nangyayari sa Nepal ang ganon? Bakit nangyayari kay Kurt yung ganon? Bakit siya pinatay sa ganong estado? At marami pang mga senaryo, bakit nangyayari sa Israel, kontra Hamas, kontra sa iba pang mga bansa, ang Israel? Bakit? Tandaan po natin, ang Diyos po ay may kapangyarihan. Walang mapangyayari sa mundong ito na hindi naaayon sa kanyang kapamahalaan. At isang araw, ang lahat ng ito iharap sa Diyos para tumanggap ng paghatol. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano narito, pagtiwalaan po natin siya. Sa panahong tumatakbo buhay po natin, sa tingin natin sa kawalan, kahirapan, umihibik tayo, nahihirapan tayo, magtiwala po tayo sa Diyos. May kapangyarihan ang Diyos. Kaya kanyang alisin ngayon dyan, kaya kanyang ingatan ngayon sa kinalalagyan mo. Amen? Kaya niyang patigilin yan. Pagkatiwala natin sa Diyos. At kung anuman ang dahilan ng Diyos, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng iyon. Tandaan po natin, ang Diyos po ay makapangyarihan. Amen? He can create, He can preserve, and He can govern even lahat ng nangyayari sa mundo at sa buhay po natin. Maaari ang kinalalagyan mo'y ginawa ng Diyos. Tanda mo, He can preserve you. He can manage or govern lahat ng nangyayari sa buhay mo. Because God is powerful God.